Mahigpit na parang bakal ang pagkakahawak ng lalaki sa kanyang braso. Naramdaman ni Irina ang bawat daliri nito na bumaon sa kanyang balat. Sinubukan niyang pumiglas, pero ang lakas nito ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito ang lakas ng isang taong gustong manakit. Iba, para itong lakas ng isang taong nalulunod, desperadong kumakapit sa kahit anong bagay para hindi tuluyang lumubog. "Sir, sandali lang po." Pakiusap niya, nanginginig ang boses. "Tatawag po ako ng tulong." Pero hindi siya pinakinggan ng lalaki. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, mga matang magaganda sana kung hindi lang puno ng pagkalito at kakaibang init na ngayon lang niya nakita. May bahid ng pagmamakaawa sa mga yon na lalong nagpatakot sa kanya. Ano ang nangyayari? Ang bilin lang sa kanya ay ihatid ang complimentary wine sa VIP suite. Isang simpleng utos para sa isang baguhang housekeeper na tulad niya. Pero pagbukas pa lang niya ng pinto, naabutan na niyang magulo ang silid. Basag ang isang vase sa sahig at ang lalaking bisita ay nakatayo sa gitna. Hingal na parang katatapos lang tumakbo sa isang marathon. "Sir, okay lang po ba kayo?" Iyon ang unang lumabas sa bibig niya. Ngayon, pinagsisisihan niya ang bawat salitang iyon. Sana ay tumalikod na lang siya at tumakbo. Pero hindi. Ang pamilya niya sa probinsya ang nasa isip niya. Ang mga kapatid niyang nag-aaral. Ang nanay niyang may sakit. Hindi siya pwedeng mawalan ng trabaho. Ito ang kauna-unahan niyang matinong trabaho sa Maynila. "Bitawan niyo po ako." Pagpupumiglas niya ulit. Sa halip na bumitaw, lalo siyang hinila nito palapit. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito na may halong alak. Bigla siyang natumba sa malambot na carpet at napasigaw siya nang madaganan siya ng bigat ng katawan nito. Ang huling nakita niya ay ang mga mata ng lalaki, mga matang nawalan na ng liwanag at tila nilamon ng kadiliman. At pagkatapos, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa mga luhang nagsimulang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Malamig ang upuan sa opisina ng hotel manager. O baka naman siya lang ang nanlalamig. Nakatungo si Irina, pinagmamasdan ng mga daliri niyang magkakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ayaw niyang salubungin ang nag-aapoy na tingin ni Mr. Reyes, ang kanyang manager. "Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip mo, Irina." Umalingaw-ngaw ang boses nito sa loob ng maliit na kwarto. "Alam mo ba kung gaano kahalaga ang kliyente ngayon? Si Mr. Hendrik de Assis yun, ang CEO ng De Assis Land Corporation." Hindi umimik si Irina. Anong sasabihin niya? Na wala siyang kasalanan? Na biktima lang din siya? Sino ang maniniwala sa isang hamak na housekeeper laban sa isang makapangyarihang CEO? Pinatawag ako ng personal assistant niya kaninang umaga. May nangyari daw kagabi. Pinasok mo raw ang kwarto niya at hindi na itinuloy ni Mr. Reyes ang sasabihin. Napabuntong hininga ito, isang tunog ng sukdulan na pagkadismaya. Hindi na mahalaga kung anong version mo ng kwento. Ang mahalaga, nagreklamo ang kliyente. We have a reputation to protect. You know that. Naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kulay sa kanyang mukha. "Kaya pasensya ka na, Irina. I have to let you go." Ang tatlong salitang yon ay parang isang malakas na sampal. Napatingala siya, hindi makapaniwala. "Pero sir, wala po akong ginawang masama. Tinulungan ko lang po siya kasi..." "Enough!" Putol nito sa kanya. "Kunin mo na ang huling sahod mo sa accounting at umalis ka na. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa hotel na ito." Wala nang nagawa si Irina, kundi ang tumango. Dahan-dahan siyang tumayo. Pakiramdam niya ay pasan niya ang buong mundo. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, narinig niya ang bulong ng dalawang staff sa labas. Siya yung babae sa Suite 712, di ba? Oo, ang lakas daw ng loob. Sinubukan daw akitin si Sir Hendrik. Napayuko na lang siya lalo. Hinahayaan ng buhok na takpan ng kanyang mukha. Ang bawat hakbang papalayo sa hotel
ay parang 1 kilometro ang bigat. Sumalubong sa kanya ang malakas na buhos ng ulan paglabas niya ng building. Pero hindi niya iyon ininda. Tila nakikisama ang langit sa bigat ng kanyang dibdib. Basang-basa siyang nakarating sa maliit na boarding house na tinutuluyan niya. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, bumukas na ito at bumungad sa kanya ang galit na mukha ng kanyang Tia Melba. "Saan ka nang galing, Aber? At bakit ngayon ka lang?" Bungad nito. "Tia, pumasok po muna tayo sa loob." "Huwag mo akong matiya-tiya dyan," sigaw nito. "Tumawag dito ang manager mo. Tinanggal ka raw sa trabaho dahil sa kalandian mo. Ano na namang kahihiyan ito, Irina?" Sa likod ni Tia Melba, nakita ni Irina ang kanyang mga gamit. Isang luma at punit na bag na naglalaman ng lahat ng damit niya, itinapon sa sahig malapit sa pinto. "Tia, hindi po totoo yan. Yan." Pakiusap niya. Humahakbang palapit. "Wala po akong kasalanan. Pakinggan niyo po muna ako." "Pakinggan?" Tumawa ito ng mapakla. "Buong buhay kitang pinakain at binihisan, Irina. Pinalaki kita kahit hindi ko naman obligasyon. Pero ano ang isinukli mo? Palagi ka na lang pabigat. Palagi ka na lang nagdadala ng problema." Ang bawat salita ay parang matulis na kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. "Tia, parang awa niyo na po. Wala na po akong ibang matutuluyan." Pagmamakaawa niya, ang luha ay humahalo na sa tubig ulan sa kanyang mukha. Hinablot ni Tia Melba ang bag ng mga damit niya at ibinato yon sa labas sa gitna ng daan na basang-basa ng ulan. "Wala akong pakialam." Sigaw nito, ang mukha ay puno ng matagal ng kimkim na galit. "Lumayas ka. Mula ngayon, hindi na kita pamangkin. Huwag ka nang babalik dito. Pabigat ka." Isang malakas na kalabog ang narinig niya nang isara ni Tia Melba ang pinto sa mismong harapan niya. Narinig pa niya ang tunog ng pag-lock nito mula sa loob. Naiwan siyang nakatayo sa labas, mag-isa, habang patuloy na bumubuhos ang malakas na ulan. Napatingin siya sa kanyang mga gamit na nagkalat at nababasa sa kalsada. Pagkatapos ay napatingin siya sa saradong pinto. Wala nang natira sa kanya. Wala nang babalikan. Tik, tak, tik, tak. Ang tunog ng windshield wiper ng mamahaling sasakyan ay tila isang orasan. Pilit na binibilang ang bawat segundong lumilipas. Para kay Don Sandro de Aziz, ang bawat tunog ay isang paalala. Isang paalala ng mga taon na kanyang sinayang, ng mga desisyon na habang buhay niyang pagsisisihan. Nakasandal ang ulo niya sa malamig na salamin ng bintana. Pinagmamasdan ang walang tigil na pagbuhos ng ulan sa mga kalsada ng Maynila. Sa bawat patak na humahampas sa salamin, isang alaala ang nanunumbalik. Isang namangiti. Ang nangiti ng isang babaeng minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Isang babaeng tinalikuran niya dahil sa takot, dahil sa tungkulin, dahil sa pangalan at yaman na kailangan niyang pangalagaan. Napabuntong hininga siya ng malalim. Ano na kaya ang nangyayari sa kanya? Sa kanila? Huli na ba ang lahat para itama ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang kabataan? "Sir, medyo malakas po ang traffic dahil sa ulan." Basag ng kanyang driver na si Roman sa katahimikan. "Okay lang, Roman. Dahan-dahan lang," sagot ni Don Sandro. Ang boses ay bahagyang paos. Habang marahang umuusad ang sasakyan, may isang bagay sa gilid ng kalsada ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang anyo ng tao. Nakahandusay sa basang semento, malapit sa isang basurahan. Maraming taong naglalakad sa paligid, pero tila walang sino mang nakapansin o nag-abalang tumingin. "Roman, itigil mo ang sasakyan." Mabilis niyang utos. "Po, sir, baha po dyan at delikado. Sinabi kong itigil mo." Ang boses ni Don Sandro ay kalmado, ngunit may bigat na hindi matitinag. Agad na huminto si Roman. Bago pa man siya makababa para pagbuksan ng pinto ang kanyang amo, mabilis nang lumabas si Don Sandro. Hindi inalintana ang malakas na ulan
na agad bumasa sa kanyang mamahaling suit. Mabilis ang kanyang mga hakbang patungo sa nakahandusay na katawan. Isang babae. Isang dalagang basa ang damit at tila walang malay. Maingat siyang lumuhod sa tabi nito. Hinawi niya ang basang buhok na tumatakip sa mukha nito. At sa sandaling iyon, huminto ang pag-ikot ng mundo ni Don Sandro. Ang tibok ng kanyang puso ay dumagundong sa kanyang dibdib, mas malakas pa sa kulog na kasalukuyang naririnig sa kalangitan. Ang mukhang iyon, ang hugis ng mga labi, ang tangos ng ilong. Hindi maaari. Para siyang nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Para siyang bumalik sa panahon, sa mukha ng nag-iisang babaeng minahal niya. Diyos ko! Bulong niya sa hangin. Nanginginig ang kanyang kamay nang haplusin niya ang malamig na pisngi ng dalaga. Roman, tulungan mo ako. Sigaw niya, ang boses ay puno ng pagkaapura na ngayon lang ulit narinig ng kanyang matagal ng driver. Dalian mo, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Sa loob ng pribadong silid ng St. Luke's Medical Center, tanging ang mahinang tunog ng mga aparato ang maririnig. Nakaupo si Don Sandro sa isang silya sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa natutulog na dalaga. Malinis na ito ngayon at nakasuot ng damit ng ospital. Ngunit kahit sa kanyang pamumutla, hindi maikakaila ang pagkakahawig. Ang bawat detalye ng mukha nito ay isang testamento ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Bumukas ang pinto at pumasok ang doktor. Don Sandro, bati nito. Stable na po ang pasyente. Severe exhaustion at malnutrition. Mabuti na lang at nadala niyo siya agad. Ilang oras pa sa ilalim ng ulan, baka mas malala ang nangyari. Tumangulang si Don Sandro. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Malnutrition, pagod. Ang anak niya, nagdusa ng ganito. Ang kasalanan ay parang isang matalim na balaraw na lalong bumaon sa kanyang dibdib. Salamat, Dok. Ako nang bahala sa lahat ng bayarin, sabi niya. Nang makaalis ang doktor, muling hinarap ni Don Sandro ang dalaga. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito sa pagtulog. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na dapat ay ginawa na niya noon pa. Hindi na niya hahayaang may mangyaring masama rito. Hindi na niya ito pababayaan. Itatama na niya ang lahat sa kahit anong parantatambapanan. Dahan-dahang iminulat ni Irina ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisame, ang kumot, ang amoy ng paligid. Nasaan siya? Sinubukan niyang bumangon, ngunit naramdaman niya ang sakit sa kanyang ulo. Dahan-dahan lang, Hija. Isang boses ng isang lalaki ang kanyang narinig. Lumingon siya at nakita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Maayos ang pananamit nito at sa kabila ng edad, baka sa mukha nito ang dignidad at kapangyarihan. Ngunit ang mga mata nito, may kakaibang awa at lambing doon. Sa sino po kayo? Nasaan po ako? Tanong ni Irina. Ang boses ay mahina. Ngumiti ang lalaki, isang matipid, ngunit taimtim ng ngiti. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hija, ako si Sandro de Aziz. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na. May iaalok ako sa'yo. Parang panaginip ang lahat. Isang linggo na ang nakalipas mula nang dalhin siya ni Don Sandro de Aziz sa mansyon nito. Pero para kay Irina, bawat araw ay parang pagpasok sa isang pelikula. Ang sasakyang naghatid sa kanya mula sa ospital ay mas makintab pa kaysa sa lahat ng kutsarang ginamit niya sa buong buhay niya. Ang tarangkahan ng mansyon ay mas mataas pa sa kapilya sa kanilang probinsya. At ang loob ng bahay, iyon ang tunay na hindi ka pani-paniwala. Ito ang magiging silid mo, Irina. Sabi ni Manang Celia, ang mayordoma ng mansyon, isang babaeng nasa mga 50 anyos na may mabait ngunit seryosong mukha. Napatulala si Irina sa kwartong nasa harapan niya. Mas malaki pa ito sa buong tinutuluyan nila noon ni Tia Melba. May sarili itong banyo, isang malambot na kama,
na may puting kumot at isang bintanang tanaw ang malawak na hardin. Dito po ako matutulog? Nauutal niyang tanong. Hindi siya makapaniwala. Tumango si Manang Celia, utos ni Don Sandro. At mula ngayon, ako ang mamamahala sa'yo. Simple lang ang mga patakaran dito, Irina. Maging masipag, maging matapat, at wag na wag kang aakyat sa ikatlong palapag. Malinaw ba? Mabilis na tumango si Irina. Opo, Manang Celia. Maraming salamat po. Kay Don Sandro ka magpasalamat. Sagot nito bago siya iwanan. Naiwan si Irina sa gitna ng silid. Dahan-dahang inilapag ang maliit na paper bag na naglalaman ng 2 pirasong damit na binili para sa kanya. Nilapitan niya ang kama at maingat na hinaplos ang malambot na kumot. Napaupo siya sa gilid nito at naramdaman ang paglubog ng kanyang katawan sa kutsyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niya ang kaligtasan, pero kasabay nito ay ang isang katanungan na bumabagabag sa kanya. Bakit? Bakit siya tinutulungan ng isang taong tulad ni Don Sandro? Isinantabi niya ang tanong. Ang mahalaga ay may bubong na siyang masisilungan. Ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagtatrabaho para masuklian ang kabaitan nito. Hindi na siya magiging pabigat. Kailanman. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw. Ginising ni Irina ang sarili bago pa man sumikat ang araw at natutulog kapag mahimbing na ang lahat. Ginawa niya ang lahat ng pinapagawa ni Manang Celia mula sa paglilinis ng mga naglalakihang bintana, pagpapakintab ng sahig na gawa sa kahoy hanggang sa pagtulong sa kusina. Ang sipag mo naman, iha. Puri sa kanya minsan ng kusinera. Ngumiti lang si Irina. Ito lang ang tanging paraan na alam niya para magpasalamat. Ngunit habang tumatagal, may kakaiba siyang nararamdaman. Isang umaga, habang nagpupuna siya ng isang malaking salamin sa sala, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Napakapit siya sa pader para suportahan ang sarili. Maya-maya lang ay nawala rin ito. Marahil ay pagod lang, sabi niya sa sarili. Ngunit naulit ito. Minsan, habang naghahanda ng almusal, bigla siyang nasuka ng maamoy ang sinaing. Ipinagdahilan niyang masama lang ang kanyang tiyan. Isang takot ang unti-unting gumapang sa kanyang puso. Isang takot na pilit niyang winawaksi. Hindi maari. Pero isang gabi, habang tinitingnan niya ang kalendaryo, nanlamig ang buo niyang katawan. Halos 1 buwan na siyang hindi dinadatnan ng kanyang buwanang dalaw. Kinabukasan na naglakas loob siyang magpaalam kay Manang Celia. Manang, pwede po ba akong lumabas saglit? May bibilin lang po ako sa botika. Paalam niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tiningnan siya ni Manang Celia mula ulo hanggang paa. Tila sinusuri ang kanyang bawat galaw. Anong bibilhin mo? Naramdaman ni Irina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gamot po sa sakit ng ulo, Manang. Ilang araw na po kasing sumasakit. Tumango-tango ang matanda. Tila kontento na sa sagot. Sige, pero bumalik ka kaagad. Ayaw ni Don Sandro na may kung saan-saang nagpupunta. Opo, Manang. Salamat po. Nanginginig ang mga tuhod ni Irina habang naglalakad papalayo sa mansyon. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 kilo. Sa butika, halos pabulong na niyang sinabi sa parmasista ang kailangan niya. Pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya ng bawat taong nakakakita sa kanya. Pagbalik sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang silid. Ang maliit na kahon sa loob ng kanyang bulsa ay parang isang bombang sasabog anumang oras. Ikinandado niya ang pinto ng banyo. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang kahon at binabasa ang instruksyon. Sumunod siya sa bawat hakbang. Ang puso niya ay kumakarera sa bilis. Pagkatapos, naghintay siya. Ang 3 minutong paghihintay na yon ang pinakamahaba sa buong buhay niya. Nakatitig lang siya sa maliit na plastic stick na nakapatong sa lababo. Bawat segundo ay parang 1 oras.
Una, isang linya ang lumabas. Napabuntong hininga siya. Isang guhit lang. Salamat sa Diyos. Ngunit habang patuloy siyang nakatitig, may isa pang linya na unti-unting lumitaw. Malabo sa simula, pero habang lumilipas ang mga segundo, ito ay lalong lumilinaw. Nagiging matingkad, 2 linya, 2 malinaw na pulang linya. Positibo. Nabitiwan ni Irina ang pregnancy test. Gumawa ito ng maliit na kalansing nang bumagsak sa tiles. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa malamig na pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang mga kamay niya ay kusa. Nang napahawak sa kanyang tiyan, buntis siya. Buntis siya sa anak ng isang lalaking hindi niya kilala ang pangalan. Isang lalaking ang tanging naaalala niya ay ang mga matang puno ng pagkalito sa gabing iyon ng kasalanan. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Sinundan pa ng isa at isa pa hanggang sa naging isang walang tigil na agos. Napahagulhol siya ng walang tunog. Ang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Ang sahig na malamig ay tila gumagapang sa kanyang balat, ngunit wala siyang naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagguho ng lahat ng pag-asang sinimulan niyang buuin sa loob ng mansyong ito. Ang mga salita ni Tia Melba ay bumalik sa kanya, malinaw na parang kahapon lang sinabi, "Pabigat ka." Oo, isa siyang pabigat. At ngayon, ano pa ang itatawag sa kanya? Isang makasalanan. Isang babaeng nagdala ng kahihiyan sa sarili. Paano kung malaman ito ni Don Sandro? Ang matandang lalaking nagligtas sa kanya mula sa lansangan, nagbigay sa kanya ng pagkain, ng disenteng tulugan, ng trabaho. Ano ang iisipin nito? Itatapon din ba siya palabas, tulad ng ginawa ni Tia Melba? Ang naisip pa lang na yon ay mas masakit pa kaysa sa katotohanang dinadala niya ngayon. Ang kabaitan ng matanda ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Bawat ngiti, bawat pag-aalala nito ay nagpapabigat sa kasinungalingang itinatago niya. Dahan-dahan, napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang patag pa nitong tiyan, may buhay dito sa loob niya. Isang maliit na buhay. Bunga ng isang gabing bangungot. Isang inosenteng buhay na walang kamalay-malay sa kasalanang pinagmulan nito. Hindi niya ito pwedeng ipaalam. Hindi sa ngayon, hindi kailanman. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumayo siya, nanginginig pa rin ang mga binti. Kinuha niya ang pregnancy test at mabilis na ibinalot sa tissue paper. Itinago niya ito sa pinakailalim ng basurahan at tinabunan pa ng iba pang basura. Tumingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata niya ay namumugto at pula. Ang mukha niya ay mukha ng isang taong natatakot. Mukha ng isang taong may itinatagong malaking lihim. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Kailangan niyang maging matatag para sa sarili niya at para sa buhay na nasa loob niya. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa makintab na sahig ng banyo. Isang babaeng wasak, isang babaeng nag-iisa. Paano niya itatago ang lihim na ito sa loob ng isang bahay kung saan bawat galaw niya ay tila may nakamasid? Anong gagawin niya? Mahigpit na nakakuyom ang panga ni Hendrik de Assis habang nagdadrive pa uwi. Halos 3 buwan siyang nasa Singapore para sa isang napakahalagang business deal. Matagumpay niyang naisara ang kontrata na nagdala ng bilyon-bilyong kita sa De Assis Land Corporation. Ngunit sa halip na makaramdam ng tagumpay, mas matindi ang pagod at inis na nararamdaman niya. Ang dahilan? Ang problema sa hotel 3 buwan na ang nakalipas. Oo, may kinalaman ito sa trabaho. Nagkaroon ng konting gulo sa pulong nila noon dahil sa isang setup. May gustong sumira sa deal nila at ang paglalagay ng pampatulog sa inumin niya ay isang paraan para sirain ang pangalan niya. Ang kaso ay nasettle na. Ang taong nag-setup ay nakulong na. Pero may isang bahagi ng gabing iyon ang hindi niya maalis sa isip.
Ang babaeng housekeeper, ang babaeng pilit siya ang inaawat at inilayo sa kalokohan. Hindi niya alam ang pangalan nito. Ang tanging naaalala niya ay ang malaki, madilim na mga mata nito na puno ng takot. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. May isang message mula sa assistant niya. "Sir, okay na po ang transfer. Handa na po ang lahat. May nilinis na pong kwarto para sa bagong kasambahay na pinapasok ni Don Sandro." Bahagya siyang napasimangot. Bagong kasambahay? Hindi kailanman nag-hire ng bago ang kanyang lolo nang walang paalam sa kanya. Pero wala siyang panahon para makialam sa mga bagay na yon. Ang mahalaga, matutulog na siya sa sarili niyang kama. Bumaba si Henrik sa kanyang mamahaling sasakyan. Isang maid ang agad na lumapit para kumuha ng kanyang luggage. "Good evening, Sir Henrik. Welcome back po," bati ni Roman. "Salamat, Roman. Nasaan si Lolo?" tanong ni Henrik habang naglalakad patungo sa pinto. "Nasa library po, sir. Kaunting pagbabasa lang po bago matulog," sagot ni Roman. Huminga ng malalim si Henrik bago pumasok sa malaking pintuan. Pagod siyang pagod. Ang kailangan lang niya ay isang basong whiskey at katahimikan. Pero bago pa man siya makarating sa library, huminto siya sa gitna ng sala. Ang silid ay tahimik. Ang mga ilaw ay bahagyang nakabukas. Sa gilid, malapit sa isang vase na puno ng sariwang bulaklak, may isang babae. Nakatalikod ito sa kanya, nakasuot ng simpleng kasuotan ng mga staff. Maingat nitong pinupunasan ang pedestal kung nasaan ang vase. Hindi siya nakagalaw. May kakaiba sa tindig ng babae na yon. Isang pamilyar na kaba ang biglang tumama sa kanyang dibdib. Hindi ito kaba ng pag-ibig o paghanga. Ito ay kaba ng pagkagulat at pagkilala. "Excuse me," tawag niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng awtoridad. Napatigil ang babae sa pagpupunas. Dahan-dahan itong lumingon. At sa sandaling iyon, ang buong mundo ni Henrik ay tila nag-freeze. Hindi na siya nag-iisip. Hindi na siya nagtataka. Agad niyang nakilala ang mga mata na yon. Ang mga matang hindi niya malimutan. Ang babaeng housekeeper. Ang babae mula sa Suite 712. Nanlaki ang mga mata ni Irina sa pagkabigla. Ang hawak niyang polishing cloth ay napabitaw sa sahig. Ang kulay ng kanyang mukha ay nawala at napalitan ng puti, na para bang nakakita siya ng multo. Siya. Ito ang lalaki. Ang taong iyon. Si Mr. Henrik de Assis. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng pagkabigla at matinding kahihiyan. Hindi niya kailanman inasahan na makikita niya muli ang mukha nito. At lalo na, hindi niya inasahan na makikita niya ito dito, sa bahay ng kanyang lolo. Mabilis na pinulot ni Irina ang polishing cloth, nagmamadaling yumuko. Sir! Ang tanging lumabas sa bibig niya, ang boses ay nanginginig. Ang katahimikan sa pagitan nila ay parang isang pader na unti-unting gumuguho. Ang lahat ng kasalanan at kahihiyan ng gabing iyon ay muling nagbalik. Mas malinaw at mas masakit. Ikaw. Ang tanging nasabi ni Henrik, ang kanyang boses ay tila isang bulong. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng library. Lumabas si Don Sandro, may hawak na libro at nakangiti. Henrik! Apo, hindi mo sinabing ngayon ka pala uuwi. Bakit hindi ka tumawag? Masiglang bati ni Don Sandro. Hindi sumagot si Henrik. Ang mga mata niya ay nakatitig pa rin kay Irina, na ngayon ay halos hindi na humihinga. Nilapitan ni Don Sandro ang dalawa. Tila walang kamalay-malay sa matinding tensyon sa pagitan nila. Henrik, apo, siya si Irina. Ngiti ni Don Sandro. Nakita ni Irina ang pagmamalaki sa mga mata ng matanda. Siya ang bago nating kasambahay. Napakabait at napakasipag. Tiyak na magugustuhan mo siya. Irina, ito naman si Henrik, ang apo ko at ang CEO ng kumpanya. Hindi makapagsalita si Henrik. Ang kanyang matalas na isip ay pilit na nagtatrabaho. Sinusubukang ayusin ang lahat.
ng impormasyon na bumabagabag sa kanya. Ang babaeng naging ugat ng gulo niya sa hotel ay ngayon kasambahay ng lolo niya. Ang kaba sa dibdib ni Irina ay lalong tumitindi. Hawak-hawak ni Hendrik ang kanyang briefcase. Tinitigan niya ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, "Ano ang ginagawa mo dito?" At sa isang iglap, napatingin si Hendrik sa tiyan ni Irina. Bahagyang umumbok, ngunit halata na kung pagtutuunan ng pansin. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang titig na yon ay nagdulot ng lamig sa kanyang buong katawan. Ang mansyon na minsan ay naging kanlungan ni Irina ay naging isa ng malaking hawla. Bawat sulok ay tila may mga matang nakamasid. Bawat anino ay tila may anyo ni Hendrik de Assis. Mula nang dumating ito, naging doble ang pag-iingat ni Irina. Iniiwasan niya ang mga lugar kung saan ito madalas naroroon. Kapag naglilinis siya, sinisiguro niyang tapos na ito bago pa man ito bumaba para mag-almusal. Kapag naghahapunan na ang maglolo, nananatili siya sa kusina, nakikipagkwentuhan sa ibang mga katulong. Ginawa niyang halos invisible ang sarili. Pero alam niyang hindi ito magtatagal. Alam niyang darating ang araw na haharapin siya nito. At dumating nga ang araw na yon. Naglilinis siya sa library nang bigla itong pumasok at isinara ang malaking pinto na gawa sa kahoy. Ang tunog ng pagsara nito ay dumagundong sa dibdib ni Irina. Nakatayo lang si Hendrik sa gitna ng silid, nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig at mapanuri. "Magkano?" tanong nito. Diretsahan, napakunot ang noo ni Irina. "Pipo? Magkano ang kailangan mo para umalis dito at hindi na magpakita pa sa lolo ko?" Paglilinaw nito, ang bawat salita ay parang yelo. Naramdaman ni Irina ang paninikip ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa insulto. Hinubad nito ang suot na coat at kumuha ng checkbook mula sa loob. "Sabihin mo lang ang presyo mo. 1,000,000? 2? Kaya kong ibigay," sabi nito habang nagsusulat sa tseke. Napatingin si Irina sa ginagawa nito at isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman ang biglang umakyat sa kanyang sistema. Hindi ito galit sa isang estranghero. Ito ay galit sa isang taong minamaliit ang kanyang pagkatao. Iniabot nito sa kanya ang isang piraso ng papel. Hindi niya ito tinanggap. "Hindi po ako bayarang babae, sir," sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. "Lahat ng tao ay may presyo," sagot ni Hendrik. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. "Siguro po kayo, meron. Pero ako, wala," ganti ni Irina. "Ang tingin niyo ba sa lahat ng bagay ay nabibili ng pera? Ang tingin niyo ba sa lahat ng mahihirap ay desperadong kumakapit sa pera ninyo?" Inagaw niya ang tseke mula sa kamay nito. At sa harap mismo ng nagtatakang mga mata ni Hendrik, dahan-dahan ngunit buo ang loob niyang pinunit ito sa 2, pagkatapos ay sa 4. Binitiwan niya ang mga piraso ng papel, hinayaan itong mahulog sa makintab na sahig na parang mga puting dahon sa taglagas. "Hindi ko kailangan ng pera niyo," sabi niya, at mabilis na tumalikod para umalis. Paglabas niya ng library, nanginginig ang buo niyang katawan. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Pero bago pa man siya makahakbang palayo, isang boses ng babae ang pumigil sa kanya. Well, what do we have here?" Napatingala si Irina. Isang babaeng napakaganda ang nakatayo sa kanyang harapan. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestida. Ang buhok ay perpekto ang pagkakaayos at ang mga alahas na suot nito ay kumikinang. Si Clarice Montenegro. Nakita na niya ito sa mga magazine, ang babaeng laging idinidikit ang pangalan kay Hendrik. Tiningnan siya ni Clarice mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. "Sino ka? Isa sa mga bagong katulong?" Hindi nakasagot si Irina. Sakto namang lumabas si Hendrik mula sa library. "Clarice, what are you doing here?" "Oh, hi darling." Ngumiti si Clarice. Ang boses ay biglang naging malambing.
Lumapit ito kay Hendrik at kumapit sa braso nito. I came to surprise you. Pero mukhang may eksena kayo nitong kasambahay. Ang pagdidiin sa huling salita ay malinaw na isang pangiinsulto. Wala ito. Aalis na siya, sabi ni Hendrik. Ang tingin ay nasa mga piraso pa rin ng tseke sa sahig. Pero hindi pa tapos si Clarice. Humarap ito ulit kay Irina. Alam mo, Iha, mag-ingat ka. Mahirap magtrabaho sa ganitong klaseng bahay. Baka naman may iba kang agenda kaya ka nandito. Ang mga salita ni Clarice, ang malamig na titig ni Hendrik, ang bigat ng lihim sa kanyang sinapupunan, lahat ay biglang bumuhos sa kanya. Naramdaman niya ang muling pagkahilo, mas malakas kaysa dati. Ang mga ilaw sa paligid ay nagsimulang umikot. Ang mga boses nila ay unti-unting humihina. Sir, iyon lang ang nasabi niya. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Hendrik na mabilis na lumapit sa kanya bago lamunin ng kadiliman ang lahat. Nagising si Hendrik sa isang malakas na sampal ng amoy ng antiseptic. Ospital. Nang mahimasmasan siya, ang unang pumasok sa isip niya ay si Irina. Ang pagbagsak nito sa kanyang mga braso. Ang bigat ng katawan nito na walang malay. Isang kakaibang takot ang naramdaman niya noon. Isang takot na hindi niya pa naramdaman kahit sa pinakamalaking business deal na hinarap niya. Mabilis siyang tumayo para hanapin ang doktor. Dok, kumusta na po siya? Yung pasyenteng dinala ko? Tanong niya sa unang doktor na nakita niya. Ngumiti ang doktor. Kalma lang po, sir. Okay na po siya. Normal lang po yan sa mga naglilihi. Kailangan niya lang ng pahinga at iwasan ng stress. Natigilan si Hendrik. Naglilihi? Anong ibig mong sabihin? Tumingin sa kanya ang doktor na may pagtataka. Hindi niyo pa po alam? Congratulations, sir. The mother and the baby are fine. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Hendrik ang mga salitang iyon. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. At ang sanggol. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinto ng silid kung nasaan si Irina. Sa maliit na salamin sa pinto, nakita niya ito. Mahimbing na natutulog at ang isang kamay nito ay automatikong nakapatong sa ibabaw ng tiyan nito. Isang kilos na puno ng pag-iingat at pagmamahal. Ang tiyan na iyon, ang sanggol na nasa loob nito. Ang sanggol ay sa kanya. Nakatayo si Hendrik sa labas ng silid ng ospital. Ang mga salita ng doktor ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Congratulations, sir! The mother and the baby are fine. Ina, sanggol, napapikit siya ng mariin. Paano nangyari ito? Isang gabi lang. Isang gabing halos hindi na niya matandaan ang mga detalye. Pero ang resulta ay malinaw na ngayon. Isang buhay. Isang buhay na konektado sa kanya. Hindi siya tanga. Alam niyang sa kanya ang dinadala ni Irina. Ang mga petsa ay tumutugma. Ang takot sa mga mata nito kapag nakikita siya. Lahat ay may kahulugan na ngayon. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang mga abogado. Ang kanyang public relations team. Paano aayusin ang gusot na ito? Ngunit nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata at sinilip si Irina sa loob ng silid, mahimbing na natutulog, payapa, na may kamay na nakapatong sa tiyan nito. Isang ibang damdamin ang nanaig. Hindi ito problema na kailangang ayusin. Ito ay isang responsibilidad na kailangang harapin. Anak niya, magiging ama na siya. Ang realisasyon na yon ay tumama sa kanya ng mas malakas kaysa sa kahit anong business deal na naipanalo niya. Pumasok siya sa silid nang walang ingay at umupo sa silya kung saan nakaupo kanina si Don Sandro. Pinagmasdan niya ang mukha ni Irina. Sa malapitan, nakita niya ang pagod sa ilalim ng mga mata nito. Ang simple nitong ganda na hindi niya napansin noon. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Ang pagkawala nito ng trabaho, ang paghihirap nito, ang stress na nagdala dito sa ospital. At sa sandaling iyon,
Ang Hendrik de Assis, ang walang pusong CEO, ay nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan: pagsisisi. Kinabukasan, iginiit ni Hendrik na manatili muna si Irina sa kanyang silid sa mansyon para magpahinga. Nagulat ang lahat, lalo na si Manang Celia, sa biglaang pagbabago ng pakikitungo nito sa dalaga. "Magpahinga ka lang dyan. Huwag kang gagawa ng kahit ano," utos ni Hendrik kay Irina na nakaupo sa gilid ng kama, halatang naguguluhan. "Pero sir, marami po akong kailangang gawin." "Sinabi kong magpahinga ka." Pag-uulit niya, mas mahina na ngayon ang boses. "Ako nang bahala." Naiwan si Irina na tulala. Ano ang nangyayari? Maya-maya, bumalik si Hendrik na may dalang tray. Nakapatong doon ang isang plato ng hiniwang prutas at isang baso ng gatas. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Kumuha siya ng isang mansanas at isang maliit na kutsilyo. Sinubukan niyang balatan yon. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagpirma ng mga kontrata at paghawak sa manibela ng mamahaling sasakyan ay tila walang ideya kung paano gamitin ang maliit na kutsilyo. Ang balat ng mansanas ay napuputol ng makapal kasama ang maraming laman. Napansin ni Irina ang paghihirap nito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maaawa. Ako na po, sir." Alok niya. Tiningnan siya ni Hendrik, bahagyang namumula ang tenga. "Hindi, kaya ko to." Ipinagpatuloy niya ang ginagawa hanggang sa matapos. Ang dating perpektong bilog na mansanas ay naging isang pangit na bagay na maraming kanto. Nahihiyaman, iniabot niya pa rin ito kay Irina. Nag-aalangan man, tinanggap ito ni Irina. Habang kinakain ng mansanas, hindi niya maiwasang pagmasdan ang lalaking nasa harapan niya. Ito ba talaga ang suplado at aroganteng Hendrik de Assis na nagtangkang bayaran siya para umalis kanabahenta? Ang awkward, ngunit tahimik na sandaling iyon ay biglang nabasag ng tumunog ang intercom sa silid. Si Manang Celia. "Sir Hendrik, pasensya na po sa abala. May bisita po kayo sa baba. Nagpupumilit pong pumasok." "Sino?" kunot noong tanong ni Hendrik. "Isang Melba Salcedo raw po. Hinahanap po si Irina." Nanigas si Irina sa kanyang kinauupuan. "Tia Melba? Anong ginagawa niya dito?" Bumaba si Hendrik para harapin ang hindi inaasahang bisita. Naiwan si Irina sa kwarto, ang puso ay kumakabog sa kaba. Bakit ngayon pa? Bakit kung kailan nagsisimula ng maging maayos ang lahat? Sa baba, sa grandiosong foyer ng mansyon, nakatayo si Tia Melba. Nakasuot ito ng matingkad na pulang bestida na halatang hindi bagay sa kanya, at ang kanyang mukha ay napapalibutan ng makapal na make-up. Tinitingnan niya ang paligid na may halong pagkamangha at inggit. "Sino po sila?" tanong ni Hendrik. Ang boses ay formal at malamig. Lumingon si Tia Melba. Nang makita niya ang itsura at tindig ni Hendrik, agad nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngumiti siya ng matamis. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ay, hello sir," malanding bati nito. "Ako po si Melba." "Tia Melba, tiyahin po ako ni Irina. Nabalitaan ko kasing dito siya nagtatrabaho. Kamusta na po ba ang pamangkin ko?" Tiningnan lang siya ni Hendrik, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Nasa itaas siya, nagpapahinga. May sakit siya. "Ay talaga po? Kawawa naman ang bata," sabi ni Tia Melba, puno ng pekeng pag-aalala. "Kaya nga po ako naparito. Gusto ko sanang humingi ng tulong para sa pamangkin ko, syempre. Alam na niyo na, pambili ng gamot at bitamina." Sa sandaling iyon, lumabas mula sa library si Don Sandro. Narinig marahil ang pag-uusap. Nang makita niya si Tia Melba, ang mabait na ngiti sa kanyang muka ay agad na nawala. Napalitan ito ng isang ekspresyon na hindi pa nakikita ni Hendrik kailanman. Isang halo ng gulat, galit at takot. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Don Sandro.
Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Nagulat si Tia Melba sa biglaang pagsulpot ni Don Sandro. Ngunit mabilis din siyang nakabawi. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Don Sandro, nagkita rin tayong muli. Sabi niya, ang boses ay may pahiwatig ng panunumbat. Binibisita ko lang ang pamangkin ko at mukhang kailangan nating mag-usap. Tayong dalawa lang. Naguguluhan si Hendrik sa inaasa ng dalawa. Paanong magkakilala ang kanyang lolo at ang tiyahin ni Irina. Roman, ihatid mo si Sir Hendrik sa taas. Utos ni Don Sandro, hindi inaalis ang matalim na tingin kay Tia Melba. Hendrik, umakyat ka na. Ako nang bahala dito. Kahit nagtataka, sumunod si Hendrik. Ngunit habang paakyat siya sa hagdanan, sinadya niyang bagalan ang kanyang mga hakbang. Itinago niya ang sarili sa isang lugar kung saan hindi siya makikita, ngunit sapat na malapit para marinig ang usapan sa baba. Nang masigurado ni Tia Melba na wala na si Hendrik, hinarap niya si Don Sandro. Ang pekeng ngiti ay ganap nang nawala. Mukhang maganda ang buhay ng anak mo dito, Sandro. Sabi niya, idiniin ang salitang anak. Nanlamig si Hendrik sa kanyang kinatatayuan. Anak? Anong ibig niyang sabihin? Tumahimik ka. Mariing sabi ni Don Sandro. May usapan tayo. Binayaran na kita para sa iyong pananahimik. Tumawa si Tia Melba, isang tawang mapakla at puno ng kasakiman. Ang pera madaling maubos, Don Sandro. At ang binayad mo? Kulang pa yon para sa lahat ng taon na tiniis ko ang batang yon. Alam ko kung sino talaga siya. Alam kong anak mo siya sa labas. Kaya kung ayaw mong malaman ito ng apo mo at ng buong mundo, mag-usap tayo ulit tungkol sa presyo. Bayaran niyo ako para sa aking pananahimik. Sa itaas ng hagdanan, hindi na halos humihinga si Irina. Narinig niya ang lahat. Bumaba siya kanina, nag-aalala sa kung anong maaaring gawin ni Tia Melba. Pero hindi niya inaasahan ang mga salitang maririnig niya. Anak mo siya sa labas. Bayaran niyo ako. Si Don Sandro, ang mabait na Don Sandro na tumulong sa kanya, ay ang kanyang ama. Ang tray na hawak ni Hendrik kanina ay parang wala lang kumpara sa bigat na biglang dumagan sa kanyang dibdib. Ang buong mundo niya ay gumuho sa isang iglap. Nakatayo si Clarice Montenegro sa lilim ng isang malaking haligi sa pasilyo. Ang kanyang mamahaling stiletto ay tahimik na nakatapak sa marmol na sahig. Hindi siya pumasok. Hindi niya inanunsyo ang kanyang pagdating. Sa halip, pinili niyang maging isang anino, isang lihim na manonood. At ang nakikita niya ngayon ay sapat na para pakuluan ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Sa loob ng sala, sa ibabaw ng mahabang sofa, nakatulog si Irina. Marahil ay sa sobrang pagod sa paglilinis. Sa tabi nito ay si Hendrik, ang kanyang Hendrik. Ang lalaking pinapangarap niyang makasama habang buhay. Pero ang ginagawa nito ngayon ay hindi para sa kanya. Dahan-dahan, kinuha ni Hendrik ang isang cashmere throw blanket mula sa kabilang upuan. Maingat na para bang isang napakahalagang bagay ang hawak. Inilatag niya ito sa ibabaw ng natutulog na dalaga. Hinawi pa nito ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Irina. Isang kilos na puno ng lambing, puno ng pag-aalala. Naramdaman ni Clarice ang paghigpit ng kanyang kamao. Ang kanyang perpektong manicure na mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang babaeng iyon, ang hamak na kasambahay na yon. Paanong nangyari na ang isang basahan ay nakakakuha ng atensyon na dapat ay para sa kanya? Siya si Clarice Montenegro. Maganda, mayaman, edukada. Siya ang nararapat para kay Hendrik de Assis. Hindi isang babaeng amoy pamunas at galing sa kung saang probinsya. Tahimik siyang tumalikod. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat ng galit. Ang problema ay hindi na lang isang simpleng agawan ng atensyon. Ang problema ay kailangan ng tanggalin. Kinabukasan, nakaupo si Clarice sa loob ng isang malamig
at modernong opisina sa Makati. Sa harapan niya ay isang pribadong investigador, isang lalaking nasa edad 40 na may matalas na mga mata. "Ito na po ang report na pinapagawa ninyo, Ma'am Clarice," sabi ng lalaki. Inilapag ang isang manipis na brown folder sa ibabaw ng salamin na mesa. Binuksan ito ni Clarice. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa bawat salita. Pangalan, Irina Salcedo. Edad, 21. Tirahan, isang maliit na baryo sa Batangas. Background, ulila. Lumaki sa tiyahin. Nagtrabaho bilang housekeeper sa Grand Majestic Hotel. Huminto siya sa bahaging iyon. Grand Majestic Hotel. Iyon ang hotel kung saan nagkaroon ng insidente si Hendrik. Pero ang sumunod na impormasyon ang tuluyang nagpayanig sa kanyang mundo. Karagdagang impormasyon, ayon sa source sa St. Luke's, dinala sa ospital kamakailan. Diagnosis, stress-induced fainting related to the first trimester of pregnancy. First trimester of pregnancy. Nagsara ang folder sa isang malakas na kalabog. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang biglaang pag-aalala ni Hendrik, ang pagbabago ng pakikitungo nito. Hindi ito awa. Ito ay responsibilidad. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarice. Isang nangiting hindi aabot sa kanyang mga mata. So, may alas pala ang munting katulong. Isang alas na nakatago sa sinapupunan nito. Isang alas na gagamitin nito para itali si Hendrik. Hindi siya makakapayag. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng binuo niyang plano para sa kanilang dalawa ni Hendrik ay hindi sisirain ng isang hamak na babae at ng bastardo nitong anak. Pag-uwi sa kanyang penthouse unit, kinuha ni Clarice ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts. "Hello?" Sagot ng isang magaspang na boses ng lalaki sa kabilang linya. "Kailangan ko ng serbisyo mo," sabi ni Clarice. Ang boses ay malamig na parang yelo. "Ano ang klaseng serbisyo, ma'am?" Naglakad si Clarice papunta sa kanyang bintana, pinagmasdan ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. "May isang problema na kailangan kong ayusin." Isang babae. Irina Salcedo ang pangalan. "Patayin?" Diretsong tanong ng lalaki. Napangisi si Clarice. "No, masyadong magulo yan. I just want to send a message. Gusto ko lang siyang takutin. Bigyan siya ng isang aksidente na hindi niya malilimutan. Isang bagay na magpapatalsik sa kanya at sa dala-dala niya, pabalik sa probinsya kung saan siya nararapat." May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Siguraduhin mong matatanggal ang problema, pero walang mamamatay. Pagdidiin niya, gawin mong mukhang isang simpleng hit and run. Maliwanag? "Maliwanag, ma'am." Ibinaba ni Clarice ang tawag at humigop mula sa kanyang baso ng alak. Tumingin siyang muli sa syudad. Tapos na ang laro. Oras na para bawiin ang kung ano ang nararapat sa kanya. Sa mansyon ng mga De Assis, katatapos lang maghapunan nina Hendrik at Irina sa kusina. Isang tahimik na hapunan na puno ng mga hindi masabing salita. "Irina!" Basag ni Hendrik sa katahimikan. Napatingala si Irina. "Bukas, samahan na kitang magpa-check up," sabi nito. Medyo nag-aalangan. Para sa baby." Natigilan si Irina. Isang parte sa kanya ang gustong tumanggi. Pero isang parte rin ang nakaramdam ng isang maliit na kislap ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, may isang taong gustong makibahagi sa responsibilidad na ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan siyang tumango. Sige po, sir." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Hendrik. Para sa kanila, ito ay isang maliit na hakbang patungo sa pag-unawa. Hindi nila alam na sa dilim, may isang plano ng nabubuo na sisira sa lahat. Ang loob ng sasakyan ni Hendrik ay napapalibutan ng katahimikan. Hindi ito ang uri ng katahimikan na nakakabingi o nakakailang. Ito ay isang katahimikang komportable, isang espasyo kung saan
Ang mga salitang hindi masabi ay tila nararamdaman sa hangin. Nakasandal si Irina sa bintana, pinagmamasdan ang mga gusali at taong mabilis na dumaraan. Sa tabi niya, si Hendrik ay seryosong nagmamaneho, ngunit paminsan-minsan ay sumusulyap ito sa kanya. "Kumain ka ba ng almusal?" Biglang tanong ni Hendrik, binasag ang katahimikan. Nagulat si Irina sa biglaang tanong. Tumango siya. "Oo po, sir. Kaunting tinapay po at gatas." Tumango si Hendrik, tila hindi kontento. "Pagkatapos nito, dadaan tayo sa isang restaurant. Kailangan mong kumain ng maayos. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa kanya," sabi niya. At ang kanyang mga mata ay bahagyang bumaba. Sumulyap sa tiyan ni Irina. Naramdaman ni Irina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ito ang unang pagkakataon na direkta nitong binanggit ang tungkol sa sanggol sa paraang protektibo. "Salamat po," ang tanging nasabi niya. Muling natahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, si Hendrik ulit ang nagsalita. Ang boses ay mas mahina na ngayon. "Irina, I'm sorry." Napalingon si Irina sa kanya, puno ng pagtataka. "Sorry para sa lahat." Pagpapatuloy nito, ang mga mata ay nakatuon sa daan. "Para sa nangyari sa hotel, para sa pagtrato ko sa'yo dito sa bahay, para sa tseke. I was scared, pressured. Pero hindi iyon dahilan para bastusin ka. I was wrong." Natulala si Irina. Hindi niya inaasahan na maririnig ang mga salitang iyon mula sa isang Hendrik de Assis. Ang pag-amin nito sa pagkakamali ay tila nag-alis ng isang malaking tinik na matagal nang nakabara sa kanyang dibdib. "Okay lang po," bulong niya. Umiling si Hendrik. Hindi okay. Pero sisiguraduhin kong babawi ako. Pangako yan." Sa loob ng klinik ng doktor, ang kaba ni Irina ay napalitan ng pagkamangha. Malamig ang gel na ipinahid sa kanyang tiyan, ngunit ang imahe na lumabas sa monitor sa kanyang harapan ang nagpainit sa kanyang buong pagkatao. Isang maliit, kumukurap-kurap na tuldok sa gitna ng kadiliman. "Ayan po ang baby ninyo," sabi ng doktora, nakangiti. "Very healthy." Napahawak si Irina sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi ng kaligayahan. Totoo, may buhay sa loob niya, isang maliit na himala. Tumingin siya kay Hendrik na nakatayo sa tabi niya, nakatitig din sa monitor. Ang karaniwang seryoso at malamig nitong mukha ay nagbago. May kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, isang halo ng pagkamangha at pagmamalaki. "Gusto niyo bang marinig ang heartbeat niya?" tanong ng doktora. Sabay silang tumango. Ilang sandali pa, isang mabilis ngunit malakas na tunog ang pumuno sa silid. Dugdug, dugdug, dugdug. Ang tunog ng isang maliit na puso. Ang pinakamagandang musika na narinig ni Irina sa buong buhay niya. Hindi niya namalayan. Ang mga luha ay kusa nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. At mas lalo siyang nagulat nang maramdaman niya ang isang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang kamay. Ang kamay ni Hendrik. Hindi ito nagsalita. Hinawakan lang nito ang kanyang kamay. Ang mga daliri nila ay magkasalikop habang sabay nilang pinapakinggan ang tibok ng puso ng kanilang magiging anak. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at katulong. Hindi sila dalawang taong pinagtagpo ng isang pagkakamali. Sa sandaling iyon, sila ay isang ama at isang ina, isang pamilya. Sa daan pa uwi, ang katahimikan ay napalitan na ng magaan na usapan. "Naisip mo na ba ang pangalan?" tanong ni Hendrik. May pilyong namong ngiti sa labi. Umiling si Irina. Napangiti na rin. "Hindi pa po. Masyado pa pong maaga." "Kung lalaki, gusto ko Sandro. Isusunod ko sa lolo. Kung babae," nag-isip si Hendrik. Ano kaya? Baka Andrea?" "Maganda po ang Andrea," sabi ni Irina. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay at masayang tawa
ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang buong biyahe ay puno ng mga pangarap at pag-asa. Sa loob ng maliit na espasyo ng sasakyang yon, nakabuo sila ng isang saglit na paraiso, isang bula na naghihiwalay sa kanila mula sa magulo at mapanghusgang mundo sa labas. Naramdaman ni Irina ang isang kaligayahang akala niya ay hindi na niya mararamdaman pa. Marahil, sa kabila ng lahat, may karapatan din pala siyang maging masaya. Habang papaliko ang kanilang sasakyan sa isang medyo tahimik na kalsada, isang kalsadang madalas nilang daanan, hindi nila napansin ang isang malaking itim na truck na nakaparada sa gilid ng isang eskinita. At habang papalapit sila, bigla itong umandar. Mabilis. Walang babala. Sumigaw si Irina. Ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Hendrik na humarang sa kanya bago ang isang nakakabinging tunog ng bumubunggo na bakal at nababasag na salamin ang pumunit sa kanilang munting paraiso. Isang matinis na tunog. Iyon ang unang naramdaman ni Hendrik. Isang matinis at walang tigil na tunog sa loob ng kanyang tainga na para bang isang alarmang ayaw tumigil. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit ang bigat ng kanyang mga talukap ay parang may nakadagan na semento. May naamoy siyang usok at dugo. Dahan-dahan, bumalik ang kanyang ulirat. Ang huli niyang natatandaan ay ang nakakasilaw na ilaw mula sa isang truck. Ang sigaw ni Irina, ang automatikong pag-ikot niya ng manibela at ang pagyakap sa katawan ni Irina para protektahan ito, Irina. Ang pangalan ay parang isang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang lahat ay malabo. Nakita niya ang basag na salamin ng windshield na parang isang malaking gagamba. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang ulo at braso, ngunit hindi niya iyon ininda. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa tabi niya. Lumingon siya. Irina, tawag niya. Ang boses ay paos at basag. Si Irina ay walang malay, nakasandal sa upuan. Ang noo nito ay may sugat at may dugo na dumadaloy sa gilid ng kanyang mukha. Ang damit nito ay may mga bahid ng pula. Irina, gumising ka, sabi niya. Tinapik-tapik ang pisngi nito. Irina, please. Pero hindi ito gumalaw. Naramdaman niya ang isang takot na mas matindi pa sa takot sa kamatayan. Hinawakan niya ang pulso nito. Mahina, ngunit may tibok pa. Sinubukan niyang buksan ang pinto sa kanyang gilid, ngunit ito ay yupi at hindi mabuksan. Nakita niya ang mga tao na nagsisimulang maglapitan. May mga sumisigaw. May tumatawag ng ambulansya. Tulong! Sigaw ni Hendrik, ang boses ay puno ng desperasyon. Tulungan niyo kami. Ang sumunod na mga pangyayari ay parang isang mabilis at magulong panaginip. Ang tunog ng sirena. Ang mga bomberong pilit na binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ang mga paramedic na maingat na inilalabas si Irina. Nang mailabas na rin siya, sinubukan niyang tumayo para samahan si Irina, ngunit pinigilan siya. Sir, kailangan din po naming tingnan ang mga sugat niyo, sabi ng isang paramedic. Hindi, siya ang unahin niyo. Pagpupumilit ni Hendrik, pilit na kumakawala. Buntis siya. Kailangan niyo siyang iligtas. Ang mga salitang yon ay nagdulot ng mas mabilis na pagkilos mula sa medical team. Mabilis nilang isinakay si Irina sa ambulansya. Sumakay din si Hendrik. Hindi pinapansin ang sarili niyang sakit. Sa loob ng ambulansya, hawak niya ang kamay ni Irina. Malamig. Napakalamig. Don't leave me, Irina. Bulong niya, paulit-ulit. Don't leave us. Lalaban tayo. Lalaban ang baby natin. Kapit ka lang. Sa ospital, ang bawat segundo ay parang isang taon. Naiwan si Hendrik sa labas ng emergency room. Hindi mapakali. Pabalik-balik siya sa paglalakad. Ang kanyang damit ay puno pa rin ng dugo.
Ang kanyang isip ay puno ng mga paano kung. Paano kung mas mabilis niyang naiwasan? Paano kung ibang daan ang pinili nila? Dumating si Don Sandro. Ang muka ay puno ng pag-aalala. Hendrik, apo, anong nangyari? Hindi makatingin ng diretso si Hendrik sa kanyang lolo. Lolo, si Irina, naaksidente kami. Napahawak sa dibdib si Don Sandro. Ang anak ko, kumusta siya? Hindi na nagulat si Hendrik sa narinig. Sa gitna ng kaguluhan, ang lahat ng sikreto ay tila nawalan ng bigat. Ang mahalaga lang ngayon ay si Irina. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng emergency room. Isang doktor na may seryosong muka ang lumabas. Agad siyang nilapitan ni Hendrik at Don Sandro. Doc, kumusta po siya? Kumusta po ang mag-ina ko? Tanong ni Hendrik. Ang boses ay nanginginig sa pag-asa at takot. Tiningnan ng doktor si Hendrik. Ang mga mata nito ay puno ng pakikiramay. Huminga ito ng malalim bago magsalita. We did everything we could. We saved her, Mr. De Assis. Miss Salcedo is stable now. Nakahinga ng maluwag si Hendrik. Salamat sa Diyos. At ang baby po? Okay lang po ba ang baby namin? Ang ngiti sa mukha ng doktor ay nawala. Napalitan ito ng isang mabigat na kalungkutan. I'm very sorry, sir. Sabi ng doktor. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Hendrik. Because of the impact and the internal bleeding, hindi na po namin naisalba ang bata. Sa isang iglap, ang sahig na kinatatayuan ni Hendrik ay tila gumuho. Ang matinis na tunog sa kanyang tainga ay bumalik. Mas malakas, mas nakakabingi. Nawala. Ang munting puso na narinig lang nila kanina. Ang mga pangarap na binuo nila sa sasakyan. Ang pangalang Andrea. Nawala ang lahat. Napatingin siya kay Don Sandro na napasandal sa pader. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi makapaniwala si Hendrik. Dahan-dahan siyang lumakad papasok sa silid. Nakita niya si Irina. Nakahiga sa kama, maraming aparatos na nakakabit sa katawan. Payapa itong natutulog, walang kamalay-malay sa pangarap na ninakaw sa kanila. Dahan-dahang lumuhod si Hendrik sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kamay ni Irina. Mas malamig pa kaysa kanina. Idinikit niya ito sa kanyang pisngi. Ang lakas na ipinakita niya kanina, ang tapang ng isang CEO na kayang harapin ang kahit anong problema, ay biglang naglaho na parang bula. Sa harapan ng babaeng mahal niya, sa loob ng isang tahimik na silid na amoy kamatayan, ang makapangyarihang Hendrik De Assis ay bumagsak. Huminga siya ng malalim, ngunit ang hangin ay tila hindi sapat. Ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. Isang sakit na mas matindi pa sa kahit anong pisikal na sugat. At doon, sa tabi ng kama ni Irina, humagulhol siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas, basag na pag-iyak ng isang lalaking nawalan ng lahat. Isang pag-iyak na puno ng pagsisisi, panghihinayang, at sakit na hindi na kailanman magagamot. Patawarin mo ako, Irina. Hikbi niya. Ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa kamay ng dalaga. Patawad. Anak, patawad. Ang pangarap ay natapos na. Ang kanilang munting paraiso ay naging isang impyerno. At sa gitna ng mga abo at guho, wala silang ibang mahahawakan kundi ang sakit ng isang pagkawala. Ang unang naramdaman ni Irina nang magising siya ay ang pananakit ng buo niyang katawan. Bawat paghinga ay may kasamang kirot. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit kahit ang simpleng pag-angat ng daliri ay isang pagsubok. Nasaan siya? Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Muli, puti ang nakapaligid sa kanya. Ang pamilyar na amoy ng ospital. Tumingin siya sa kanyang gilid at nakita si Hendrik. Nakaupo sa isang silya, ang ulo ay nakasubsob sa gilid ng kanyang kama. Mahimbing itong natutulog. Ngunit bakas sa mukha nito, ang matinding pagod at lungkot.
May benda ito sa noo at braso. Naalala niya ang lahat. Ang masayang usapan sa kotse, ang tunog ng puso ng kanilang anak, ang nakakasilaw na ilaw, ang pagbunggo. Bigla, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso, ang kanyang tiyan. Automatikong napahawak ang kanyang kamay sa ibabaw ng kumot, sa lugar kung saan dapat naroon ang maliit na umbok. Ngunit ang naramdaman niya ay wala. Isang kapatagan, isang nakakapanlumong kawalan. Ang baby, bulong niya, ang boses ay tuyo at basag. Ang kanyang mahinang tinig ay sapat na para gisingin si Hendrik. Agad itong napaangat ng ulo. Ang mga mata ay namumugto. "Irina, gising ka na," sabi nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala at sakit. "Hendrik, ang baby natin." Pag-ulit niya, ang mga mata ay nagsusumamo. "Nasaan ang baby ko? Okay lang ba siya?" Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Hendrik. Ang pag-iwas nito ng tingin. Ang paghigpit ng panga nito para pigilan ang sariling emosyon. At sa katahimikan na yon, nalaman na ni Irene ang sagot. "Hindi." Umiling siya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. "Hindi. Hindi totoo yan." "Irina, I'm so sorry," sabi ni Hendrik. Hinawakan ang kanyang kamay. Pero hinila niya ito pabalik. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa sakit na nararamdaman ng kanyang katawan. Parang pinupunit ang kanyang kaluluwa. "Hindi!" Sigaw niya, isang sigaw na puno ng pagtanggi at pagdadalamhati. "Hindi! Ang anak ko! Ibalik niyo sa akin ang anak ko!" Sinubukan siyang pakalmahin ni Hendrik, ngunit nagpumiglas siya. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang yon, hanggang sa ang kanyang boses ay naging isang basag na hikbi. Ang sakit ay napakalaki, napakabigat, na tila gusto na lang niyang mawala. Sa sumunod na mga araw, si Irina ay naging isang buhay na estatwa. Nakatingin lang siya sa kawalan. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya kumakain maliban na lang kung pilit siyang sinusubuan. Tinatanggihan niya ang lahat, lalo na si Hendrik. Sa tuwing lalapit ito, tumatalikod siya. Sa kanyang isipan, kasalanan nito ang lahat. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyayari ito. Isang gabi, habang malakas ang buhos ng ulan sa labas, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi si Hendrik, si Don Sandro. Umupo ang matanda sa silyang laging inuupuan ni Hendrik. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang kalungkutang hindi kayang sukade. Ilang minuto silang nasa ganoong estado. Tanging ang tunog ng ulan at ng aparatos sa tabi ng kama ang maririnig. "Ang nanay mo," biglang nagsalita si Don Sandro. Ang boses ay mahina. Mahilig din siya sa ulan. Hindi kumibo si Irina. Ano ang pakialam niya sa nanay niya? Ang babaeng hindi man lang niya nakita. "Kamukhang kamukha mo siya, Hija." Pagpapatuloy ng matanda. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata, ang kanyang tapang, lahat yan nakikita ko sa'yo. Naramdaman ni Irina ang pamilyar na galit. Bakit sinasabi sa kanya ang mga ito? "Si Andrea." "Iyon ang pangalan niya," sabi ni Don Sandro. "Ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Minahal ko siya ng higit pa sa buhay ko. Ngunit, duwag ako. Pinili ko ang pangalan ng pamilya. Pinili ko ang yaman. Tinalikuran ko siya habang dinadala kanya sa kanyang sinapupunan." Natigilan si Irina. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Tumingin si Don Sandro sa kanya. Ang mga mata ay puno na ng luha. Ang matandang lalaking palaging puno ng dignidad at lakas ay ngayon ay mukhang isang basag at nagsisising nilalang. "Hindi aksidente na nakita kita sa kalsada. Matagal na kitang pinagmamasdan mula sa malayo, Irina.
Ang pagtulong ko sa'yo, iyon ang tanging paraan na alam ko para subukang punan ang lahat ng pagkukulang ko. Ang tanging paraan para mapatawad ko ang sarili ko. Ang mga salita ay tumago sa pader na binuo ni Irina sa paligid ng kanyang puso. Ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking itinuring niyang anghel, ay ang demonyong unang tumalikod sa kanya. Ako ang iyong ama, Irina. Sabi ni Don Sandro, ang boses ay basag na sa pag-iyak. Ako ang ama na nang iwan sa'yo. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal, masakit, nakakabingi. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay napantayan ngayon ng sakit ng pagkakatuklas sa isang buong buhay ng kasinungalingan. Tiningnan niya ang matanda, ang kanyang ama, at ang tanging nakita niya ay isang estranghero. Gumalaw ang kanyang mga labi. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nagsalita siya. Sinungaling! Sigaw niya, ang boses ay puno ng galit at sakit na naipon sa loob ng 21 taon. Umalis ka! Sinubukan nitong hawakan ang kanyang kamay, ngunit malakas niya itong itinulak. Iwan niyo akong lahat. Nakatayo si Hendrik sa labas ng pintuan ng silid ni Irina. Nakasandal sa malamig na pader ng pasilyo. Hindi siya makapasok. Hindi dahil ayaw ni Irina, kundi dahil hindi niya alam kung paano ito haharapin. Ang bigat na nararamdaman niya ay doble-doble. Ang sakit ng pagkawala ng kanilang anak at ngayon, ang bigat ng katotohanang si Irina ay anak ng kanyang lolo. Tiyahin niya. Ang babaeng minamahal niya ay tiyahin niya. Ang isipin pa lang iyon ay parang isang lason na kumakalat sa kanyang utak. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagkalito, isang bagay ang malinaw sa kanya. Nasasaktan si Irina at kailangan siya nito. Kahit papilit siya nitong itinataboy. Ang galit nito ay isang baluti, isang pader na binuo nito para protektahan ang sarili mula sa mas marami pang sakit. At kailangan niyang makahanap ng paraan para sirain ang pader na yon. Nakita niya ang kanyang lolo na nakaupo sa isang bench sa di kalayuan. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Mukha itong mas tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Nilapitan niya ito. Lolo, tawag niya. Inangat ni Don Sandro ang kanyang mukha. Puno ng pagsisisi ang mga mata nito. Wala na, apo. Galit na galit siya sa akin. At karapatan niya yon. Bigyan niyo po siya ng panahon, sabi ni Hendrik. Ngunit alam niyang hindi sapat ang panahon. Kailangan ni Irina ng higit pa roon. Kailangan niya ng katibayan. Mayroon po ba kayong kahit anong bagay na maaring magpakita sa kanya na hindi niyo siya kinalimutan? Tanong ni Hendrik. Tumingin si Don Sandro sa kanya. Tila may naalala. Sa ilalim ng kama ko, sa loob ng aking silid, may isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Maingat na inilabas ni Hendrik ang baul. Mabigat ito, hindi dahil sa laman, kundi dahil sa bigat ng mga sekretong nakatago sa loob nito sa loob ng 2 dekada. Dala ang baul, pumasok siya sa silid ni Irina. Nakatalikod pa rin ito sa kanya. Nakaharap sa bintana, nakatingin sa kawalan. Hindi niya alam kung gising ba ito o tulog. Hindi siya nagsalita. Maingat niyang inilapag ang baul sa paanan ng kama. Binuksan niya ito. Ang tunog ng lumang bisagra ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa loob, naroon ang buhay ni Irina na hindi niya alam na mayroon pala siya. Isang pares ng maliliit na sapatos ng sanggol. Isang kupas na litrato ng isang magandang babae na nakangiti, si Andrea. At sa ilalim ng lahat, isang makapal na tumpok ng mga sulat. Bawat isa ay nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang lolo. Kumuha si Hendrik ng isang sulat at nagsimulang magbasa. Ang boses ay mahina at puno ng emosyon. Mahal kong Andrea, 1 linggo na mula noong huli tayong magkita. Ang sakit ay hindi pa rin nawawala. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang anghel,
na dinadala mo sa iyong sinapupunan, nabubuhayan ako ng pag-asa. Humihinto siya at kumuha ng isa pa mula sa ibang petsa. Mahal kong anak, 5 taon ka na ngayon. Nakita kita sa labas ng inyong eskwelahan. Ang haba na ng iyong buhok. Hawak mo ang kamay ng iyong tiyamelba. Gusto kitang yakapin, ngunit hindi ko magawa. Patawarin mo ang duwag mong ama. Patuloy siyang nagbasa. Mga sulat tungkol sa unang araw ni Irina sa eskwela, sa kanyang ika-7 kaarawan, sa kanyang pagtatapos sa elementarya. Mga sulat na puno ng pagmamahal, pangungulila, at matinding pagsisisi. Mga sulat na hindi kailanman naipadala. Habang nagbabasa si Hendrik, naramdaman niya ang bahagyang paggalaw mula sa kama. Dahan-dahang lumingon si Irina. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Kinuha ni Hendrik ang isang litrato mula sa baul. Isang larawan ni Irina noong siya ay mga 5 taong gulang, nakangiti habang kumakain ng ice cream. Isang larawan na kuha mula sa malayo, bahagyang malabo, ngunit malinaw na siya iyon. Hindi kanya kinalimutan, Irina, sabi ni Hendrik, ang boses ay basag. Hindi kanya pinabayaan. Minahal kanya sa tanging paraan na alam niya, mula sa malayo. Isang pagkakamali, oo. Isang kaduwagan, pero hindi kawalan ng pagmamahal. Nakatitig lang si Irina sa litrato. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit iba na ang mga luhang ito. Hindi na ito luha ng galit, kundi luha ng isang pusong nagsisimulang makaunawa sa isang napakatagal na sakit. Ang pader na binuo niya ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Hendrik. Isang numero na hindi nakarehistro. Karaniwan ay hindi niya ito sinasagot, ngunit sa pagkakataong ito, may nag-udyok sa kanya na kunin ito. Hello? Si Mr. Hendrik de Assis po ba ito? Tanong ng isang formal na boses. Tumatawag po ako mula sa PNP Highway Patrol Group. Napakunot ang noo ni Hendrik. Yes, this is he. What is this about? Tungkol po ito sa investigasyon ng inyong car accident, sir. Sabi ng pulis. Mayroon na po kaming lead. Hindi po ito isang simpleng aksidente. May mga testigo po kaming nakakita sa truck na tila sinadya kayong hintayin at banggain. At ayon po sa aming initial investigation, sa driver ng truck na nahuli na namin, may nag-utos po sa kanya. Nanlamig ang buong katawan ni Hendrik. Sino? Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sinabi ng pulis ang pangalan. Ang pangalan pong lumabas sa testimonya, sirs, ay Clarice Montenegro. Parang isang bombang sumabog ang pangalan na yon. Clarice. Ang pagbisita nito sa mansyon, ang mga mata nitong puno ng selos, ang pagkawala ng kanilang anak. Hindi ito aksidente, isa itong pagpatay. Ang sakit sa puso ni Hendrik ay biglang nahaluan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na malamig, mapanganib, at humihingi ng hustisya. Tumingin siya kay Irina, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Nagtatanong ang mga mata sa biglaang pagbabago ng kanyang ekspresyon. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapatawad sa nakaraan. Ngayon, kailangan na rin nilang harapin ang isang kasalukuyang puno ng kasamaan at gagawin niya ang lahat para siguraduhing magbabayad ang taong sumira sa kanilang mga buhay. Lumipas ang ilang linggo. Ang pisikal na mga sugat ni Irina ay unti-unti nang naghilom. Ngunit ang mga sugat sa kanyang puso ay sariwa pa rin. Gayunpaman, may nagbago. Ang dating pader ng galit ay tuluyan ng gumuho at ang natira ay isang malawak na espasyo ng kalungkutan. Isang espasyong kailangan niyang lakbayin para muling makahanap ng liwanag. Isang hapon, habang nakaupo siya sa wheelchair sa hardin ng ospital, nilapitan siya ni Don Sandro. Hindi na ito ang Don Sandro na puno ng awtoridad, kundi isang ama na puno ng pag-aalangan at takot. Tumayo ito sa kanyang harapan, hindi makapagsalita. Si Irina, ang unang bumasag
sa katahimikan. Andrea, bulong niya. Maganda po ang pangalan niya. Napatingala si Don Sandro, nagulat. Ito ang unang pagkakataon na kinausap siya ni Irina nang hindi galit. Tumango ito. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Oo, hija. Kasing ganda ng pagkatao niya. Sana nakilala ko siya. Sabi ni Irina, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Hindi na napigilan ni Don Sandro ang sarili. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng wheelchair. Sa kabila ng pananakit ng kanyang mga tuhod, hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak. Patawarin mo ako, Irina. Patawarin mo ako sa lahat ng taon na wala ako. Sa lahat ng sakit na idinulot ko. Kung maibabalik ko lang ang panahon, tiningnan ni Irina ang kanyang ama. Ang lalaking matagal niyang kinamuhian sa kanyang isipan ay ngayon ay isang matandang nagsusumamo sa kanyang harapan. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang 20 taon ng pagsisisi. Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kulubot na pisngi nito. Tapos na po iyon, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Panahon na po para magsimula ulit. Hindi na nagsalita si Don Sandro. Niyakap na lang niya ang mga binti ng kanyang anak. At doon umiyak ng walang tunog. Isang iyak ng pasasalamat, ng kalungkutan, at ng wakas na paglaya mula sa bigat ng nakaraan. Sa ilalim ng puno sa hardin ng ospital, isang ama at isang anak ang nagsimulang buuin muli ang kanilang nasirang pamilya. Habang abala ang pamilya de Asis sa paghilom, ang batas naman ay mabilis na umusad. Si Clarice Montenegro ay inaresto. Sa tulong ng testimonya ng driver at ng mga matitibay na ebidensya na nakalap ng mga investigador ni Hendrik, napatunayan ang kanyang kasalanan. Ang balita ng kanyang pagkakasangkot ay gumulantang sa mundo ng business. Isang iskandalong sumira sa pangalan at kinabukasan na matagal niyang iningatan. Habang buhay na pagkakakulong ang hatol sa kanya para sa krimen na kanyang binalak. Si Tia Melba naman, dahil sa tangkang pangingikil, ay pinatawad ni Don Sandro sa kondisyong hindi na ito magpapakita pa sa kanila kailanman. Bumalik ito sa probinsya, dala ang kahihiyan at ang pagsisisi sa huli. Makalipas ang isang buwan, nakalabas na ng ospital si Irina. Isang umaga, habang naglalakad siya sa hardin ng mansyon, ang hardin na minsan ay tila isang hawla, ngunit ngayon ay simbolo na ng pag-asa. Nilapitan siya ni Hendrik. Wala itong dalang bulaklak, wala itong dalang regalo. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili, buo at tapat. Irina, sabi niya. Humarap si Irina, isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi ako magpo-propose, agad na sabi ni Hendrik, na ikinagulat ni Irina. Hindi pa, masyadong maaga, masyado pang maraming sugat. Lumuhod si Hendrik sa kanyang harapan, hindi para mag-alok ng kasal, kundi para magpakumbaba. Nandito ako para humingi ng isang bagay na mas mahalaga. Sabi niya, tinitingnan siya ng diretso sa mata. Hinihiling ko ang pagkakataon na magsimula tayo ulit. Walang kasinungalingan, walang sekreto, ako at ikaw lang. Hayaan mo akong mahalin ka, Irina. Hayaan mo akong ipakita sa iyo araw-araw na karapat-dapat ka sa lahat ng pagmamahal sa mundo. Hayaan mo akong buuin ka ulit. Ang mga luha ng kaligayahan ay dumaloy sa pisngi ni Irina. Tumango siya. Oo, Hendrik, magsimula tayo ulit. 6 na buwan ang lumipas. Sa parehong hardin kung saan sila nag-usap, isang maliit at simpleng seremonya ang naganap. Si Irina, suot ang isang simpleng puting bestida, ay dahan-dahang naglakad sa damuhan. Sa kanyang tabi, inaalalayan siya ng kanyang ama, si Don Sandro, na lumuluha sa kaligayahan. Sa dulo ng aisle, naghihintay si Hendrik. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal at paghanga. Walang engranding selebrasyon. Tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila ang naroroon.
Habang isinusuot ni Hendrik ang singsing sa daliri ni Irina, sinabi niya ang kanyang panata. Pinapangako kong pupunuin ko ng liwanag ang bawat madilim na bahagi ng nakaraan mo. Mahal kita, Irina. Noon, ngayon, at magpakailanman. Mahal din kita, sagot ni Irina. Ang kanyang puso ay buo na muli. Sa ilalim ng hapon, sa harap ng kanilang pamilya, sila ay naging isa. Isang patunay na kahit sa pinakamasakit na pagkawala, may pag-asang darating. Na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi paglaya. At ang tunay na pag-ibig, gaano man karaming unos ang pagdaanan, ay palaging makakahanap ng daan patungo sa isang bagong simula. At ang tunay na pag-ibig, gaano man karaming unos ang pagdaanan, ay palaging makakahanap ng daan patungo sa isang bagong simula. Pagkatapos ng seremonya, habang papalubog ang araw at nagbibigay ng gininto ang kulay sa buong hardin, magkahawak kamay na pinagmasdan ni Irina at Hendrik ang kalangitan. Nilapitan sila ni Don Sandro, inabutan sila ng 2 kopita ng champagne. Para sa inyo, para sa pamilya natin, sabi ng matanda. Itinaas ang sarili niyang kopita. Para sa pamilya, sabay na sagot ng 2. Tumingin si Irina kay Hendrik, pagkatapos ay sa kanyang ama. Ang 2 lalaking minsan ay naging simbolo ng kanyang sakit at pagkalito, ay ngayon ay ang kanyang lakas, ang kanyang tahanan. Ang sakit ng nakaraan ay hindi kailanman tuluyang maglalaho. Ang alaala ng kanilang nawalang anak ay mananatiling isang pilat sa kanilang mga puso. Ngunit ngayon, alam na nila kung paano mabuhay kasama nito, hindi bilang isang pabigat, kundi bilang isang paalala kung gaano sila katatag at kung gaano kalaki ang pagmamahal na nagbigkis sa kanila. Hindi na siya si Irina Salcedo, ang dalagang ulila at puno ng takot. Siya na ngayon si Irina de Asis, isang babaeng natagpuan hindi lang ang pag-ibig, kundi pati na rin ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, at ang kapayapaan na matagal na niyang inaasam. At habang dahan-dahang niyayakap ng gabi ang hardin, sa piling ng mga taong pinakamamahal niya, alam ni Irina na ito na yon, ang simula ng kanyang tunay at walang hanggang kaligayahan.